Pangilinan Senate Bill number 1940 seeks to amend the National Internal Revenue Code of 1997 to grant the President authority to suspend fuel excise tax during economic emergencies upon recommendation of the Development Budget Coordination Committee and in consultation with the Department of Energy. Escudero Senate Bill 1938 proposes similar powers when global oil prices exceeds $80 per barrel or during supply disruption. Both lawmakers said the measures aim to ease inflation and reduce fuel costs for consumers, especially farmers, transports, workers, and small businesses. So, ito na ano, kasi yung last slide natin, diniscuss natin na yung excise tax na approve na pagdating dun sa Kongreso. And I do believe ito nga dinidiscuss naman na ng Senate. Sa akin naman no, pagdating dito, ito ang ano dito unang ano na talagang kumikilos yung ating pamahalaan no. Pagdating sa pagtulong para maibsan yung impact na itong pagmahal ng mga bilihin, lalong-lalo na ng langis, no? Kahit papaano mabawasan, no? Yung ating dinadamdam na mabigat na dinadamdam pagdating sa pag-increase ng mga presyo. Since we are also a member of the Interpo, would you believe PBBM can just ignore it? Oo nga eh. Yan pa no? Yan pa. Marami talagang mga argumento na pwede nating ipukol pagdating diyan sa sa pagdala. Siyempre, nakipag-coordinate lang tayo sa ICC. Matagal na yan. Sisihin nyo si Senator Trillanes. Oh. Siyempre, yun nga no. May panukala na si Senator Pangilinan at Escudero na payagan ang presidente na pansamantalang suspindihin yung fuel excise tax kapag may economic emergency o mataas ang presyo ng langis sa world market guys. So kung tumaas yung presyo ng langis, hindi yung nagtaas lang dahil isang vice president nagbigay daw ng gasolinahan sa isang basketballista. Chismis lang yon, hindi ganon. Nagtaas dahil nga, syempre, siguro may emergency, economic crisis, tapos tumaas yung presyo ng langis sa world market. Yun yun. Yan yung pansamantalang sususpindihin and yung fuel excise tax. Okay? Siyempre, ang layunin nito ay mapagaan yung gastos ng mga consumers. Lalo na siyempre yung mga farmers, transport workers, maliliit na business, 'di ba? Na-discuss na natin 'yan eh. Ginagalit niyo ako. Ba't ito yung topic? Layunin na mapagaan ang gastos ng mga consumers. Mga transport workers, maliliit na negosyo, yung farmers, mga tricycle drivers. Hindi, kasi marami nang ginagawa yung pamahalaan para mapagaan yung bigat na ipapataw sa atin niyang world economic crisis or yung gera sa bansa, nagtaasan yung presyo ng bilihin, kaya yun. Okay? So, huwag kayo naniniwala na maraming na walang ginagawa ang ating presidente, ang ating pamahalaan. Ito ay isang malaking patunay na dapat na maraming ginagawa para maibsan yung ating hinagpis pagdating sa presyo ng bilihin. Siyempre, ito ay bahagi lang ng patuloy na diskusyon kung paano mababawasan ang epekto ng global oil price sa ekonomiya ng bansa. Okay, let's end it with that note. Okay? Kinontra ni Senador Rodante Marcoleta ang pagpuna ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson sa mga nagpakilalang 18 ex-Marines na nagtatrabaho sa umunoy dating mambabatas na si Saldico. Sabi dito, ano ba ang kinakatakutan ng chairman? Ano po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin? May kasi, may akusasyon doon. Ngayon, sabi rito naman ng sagot ni Senator Pampilo Lacson, members may suggest witnesses
members may suggest witnesses or move for their invitation during a hearing. And if such motion is approved by the members of the committee, the same will of course be respected by the chair. Siyempre, ayan nga no, gusto kasi ni Marcoleta no, ipilit. And I think it was Senator Pampilo Lacson decision na siyempre kung meron ng anuhin, suriin muna. Yun naman yung ano lang din dyan eh. 'Di ba? Kaya nga kinontra ni Senator, eto naman si Marcoleta, kinontra yung pagpunta ni Senator yung pagpunta no? Eh, sa mga tinatawag na 18 ex-Marines, no? Sa sinasabing nagtrabaho kay Saldico, papuntahin daw eh. Diyan sa Senate. Ang punto naman dyan ni Marcoleta, no? Dapat suriin ang lahat ng ebidensya. Okay tayo dyan. Payag tayo dyan. Hindi lang piliin ang testimonya. Okay lang din tayo dyan. Wala namang problema. No? Eh kaya lang, sinasabi kasi ni Senator Ping Lacson, yung mga witness ay maaaring imbitahan sa hearing kung aaprubahan ng committee. Eh, anong gusto mo? Dahil gusto mo lang, okay na. Ang problema kasi piling chairman siya eh. Piling chairman ka kasi. No? Dito, naniniwala ako no, na pinagpapahalagan din talaga ni ano. No, pinagpapahalagan ni Senator Ping Lacson yung proseso. Yun lang din yun. Eh kaya lang si ano talaga masyadong atat. And then alam ko na yung mga sasabihin nito mga ungas na to eh. Sasabihin nito mga to later on, buti sinita natin si Senator Pampilo Lacson, kung hindi na maiimbitahan dito. Eh wala long, iimbitahan naman, wala namang problema para kay Senator Lacson eh. Ang inaano lang yung proseso. Siyempre sa ganitong usapin, no, mahalaga na kompleto at patas ang pagsusuri sa ebidensya. 'Di ba? Hindi yung basta ora-orada lang dahil gusto lang ng isa sa mga miyembro ng Senado, no? Hindi porket gusto lang nito. Kaya nga may panel eh. Sila yung magdidesisyon. Pagdidesisyonan ng committee, ng mga members ng committee. Kung okay ba na interviewin, tama ba? Hindi lang yung mismong chairman na magdidesisyon. Ang problema kasi may personal agenda tong si Marcoleta. May gusto niya ng ano eh. May personal vendetta. Gigil siya kay Lacson eh. Kasi sabi nga ni Senator Lacson, mas pogi daw siya eh. Sabi, di ba? Bakit po kaya galit? Mas pogi po kasi ako eh. Kaya siya gigil eh.